Afternoon po. I'm Kirby Fabellion and this is Lorna. Siya po yung one of the producer for the Embo Between Cities. Our documentary is titled Embo Between Two Cities. The documentary is a full length. It's all about yung 10 Embo po. Kung familiar po kayo dun sa naging news na may 10 Embo barangay na nalipat po sa Taguig. We did the documentary kasi we wanted to. Ang daming nangyayari, sobrang even the officials were debating na, o sige, dito na lang sila, doon mo sila ilagay, doon natin ilagay yung, the 300,000 people. So what we did, we gave them an opportunity para makapagsalita sila. I mean, 300,000 people are not datas. They're not just numbers. There are actual people na kailangan mo silang isali, and that's what we did sa documentary namin. We wanted to give them a platform para mapakinggan sila. Yun lang po. Sana magustuhan niyo po yung documentary na. Maraming salamat po. Good afternoon po, hello po. First and foremost, thank you so much, Sinag Maynila. And of course, with me are my co-filmmakers, Sean, Bitik, and Aljaru. I'm Jade Oraa po of Kaliwa, a short documentary about, technically it's all about Kaliwa Dam. And tungkol ito sa mga kwento ni na Venus, Christian at Conchita, ang mga indigenous peoples coming from the Reno communities representing Makit-ata, Baikuran, and technically, definitely, generally, ang Dumagat Remontados, kung saan sila mismo ang may pinakamalaking epekto kapag naging makatotohanan na at talagang makita na natin yung pagmamaterialize ng Kaliwa Dam na hanggang ngayon ay ongoing, pero sa kabila nito ay ang pagtuligsa ng ating mga activists, more importantly ang ating mga indigenous people. Of course, yung Kaliwa is also setting an undertone kung paano na ma-marginalize ang mga boses na hindi masyadong napapansin, lalo kapag of course ang sektor natin ay hindi masyadong nabibigyan ng boses o hindi napapakinggan. At we hope na yung undertone na to bibigyan natin ng importansya. At we're very grateful kasi hindi na lamang sa probinsya namin o sa lugar namin may share namin yung kwento na Conching, Christian at Venus, kundi sa buong Pilipinas na, and we hope we get to share it to the whole world. So maraming salamat, Sinag Maynila, for that. So hello everyone, I'm Casey Coxon representative from PDL 000. Ang kwento po naming documentary is about mga prisons behind the bars. We want to shed light po kung ano yung life nila. Not because nandun sila behind the bars, they are not capable to change po. So yung documentary po, we show how art thrives, creativity flourishes, and where freedom within the walls is not caged po, pero may pag-asa sa mga PDL. Yun lang po. Thank you. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Muli maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin lahat. Ako po si Lawrence Adler Villamor ng Sponty Pictures. Ang aming documentary ay ang Tuninong ng Pagpayaba o sa Ingles ay Silent Love. Tungkol ito sa istorya ni Brian, 10 taong gulang na nakatira sa Bicol, na siya ay nakapagsalita at nakakarinig. Ngunit ang kanilang magulang, parehas ang kanilang mama at papa ay hindi nakapagsalita at hindi rin nila naririnig ang boses ng kanilang mga anak. Gusto namin iparating sa dokumentaryong ito na may iba't ibang uri ng pagpapakita ng pagmamahal, lalo na sa mga magulang, na hindi lang nadadaan sa salita ang pagmamahal, kundi sa kanilang action sa araw-araw at sa kanilang mga sakripisyo na kanilang binibigay para sa pangarap ng kanilang mga anak. Ayun lang po at maraming salamat. Hello po. Ako po si Aaron Kula, ang director ng Balasiwan Pinagbiag. Yung documentary film po namin is all about sa teacher na tumatawid ng kilometro para turuan yung mga estudyanteng Aita sa malalayong lugar, mga malalayong kabihasnan sa Zambales. Ayun. At yung message po ng film is para maging voices siya sa mga teacher na nagsasakripisyo at mga lumalaban araw-araw, tumatawid para lang maturuan yung mga kababayan natin. Ayun. So, hello po. Sorry, hindi ko talaga expect. So, my name is Dan Idana. I'm the director of Alan Likha. So, this documentary po is about po the art community po sa
Cavite na pinapakita po dito yung kung saan po bumababa yung iba't ibang artist na pinagsama po yung hip-hop tsaka pang-culture po sa Cavite. And gusto po kasi na ipakita dito sa film na to na itong mga artists na to, ginagawa po nila yung art nila, hindi lang po para makapag-perform po sila, kundi hanap buhay po nila ito, tsaka storya po nila yung nakapaloob po dun sa mga pyesa pong ginagawa po nila. Ayun po, thank you po. Magandang hapon po sa lahat. Isa po ako member po ng Dagili Pictures. Ako po si Isame Ira Carelo. Hello everyone, my name is Edward John Luis Arfactes and we are from University of Makati. Ang aming pelikula po ay pinamagatang Romeo and Julie. Ang kwento po namin ay nakapalubot po sa foundings po sa ating bansa. Ang mga foundings po ay sila po yung mga bata po na nahanap and hindi po natin alam kung saan po sila nagmula, sino po yung mga magulang nila, and ano po yung identidad nila. Lumaki po sila sa isang institusyon na kung saan hindi po naisaayos po ang kanilang mga papeles at ngayon po ay sila na po silang adult ngayon na nasa mundo po natin ngayon na hinahanap pa rin po ang kailang identity. So sa pelikula po namin, sinundan po namin ang buhay nila and I hope po na matuwa po kayo and magustuhan niyo po yung pelikula po namin. Alright, maraming salamat. There you have it, the documentary section, students and open categories. May na-miss ba tayo? Baka may hindi nakasama? Wala? Okay, we're good. Thank you. Last photo op, smile! Okay, maraming salamat. Now take your seats. Ang next po natin ay ang short film category. Forward kayo dito, yung side na yan. Yan, forward kayo. Go. Go, Kang. Alam nyo ba na meron tayong 12 na world premieres? Isang international premiere, isang Asian premiere, at isang Philippine premiere sa Sinag, Maynila. The next finalists that we'll be announcing will be the short film category. Short film category requires a 5 to 15 minute standard but may go beyond 15 minutes for Sinag, Maynila. So the first to be announced is our open call category. Please watch this. Ang Sinag, Maynila Independent Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Matapos ang masusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag, Maynila Short Films Open Category. Ang Babae sa Suba, Ang Gadyasang Suba, Defectives, Hello, Mr. Jenkins, Katao, Lip Sync Assassin, Huli na ka, Merly, Naghahanaw ng mga aninipon, Open Time, para po sa pwesto ni Pistong, si Sir kag ang gamay nga bata,